Magandang araw po ulit mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 1st. At ito ay araw ng Huwebes Santo. At pagpatuloy po natin ang ating kwentuhan tungkol sa nangyari nung gabi ng Huwebes Santo. At bago natin umpisahan, maaari po bang click lang ninyo ang subscribe button. Noong gabing nagdaos ang Panginoon at ang kanyang mga apostoles ng huling hapunan o Last Supper, ay sinabi niya sa mga apostoles niya na isa sa kanila ay magkakanulo sa kanya. Tapos tinanong nila ang Panginoon at hindi siya sumagot. Kaya binulungan nila si Apostle John, yung pinakabatang apostoles. Nung naging apostle ay parang 16 years old lang. Binulong nila na itanong mo kung sino yun. So, si Apostle John ay nakahilig dun sa dibdib ni Lord Jesus at tinanong niya kung sino yung magkakanulo sa kanila, sa kanya. At ang sagot ni Lord Jesus ay kung sino yung makakasabay ko na magsasawsaw ng tinapay. So, nung sinawsaw ni Lord Jesus ang tinapay, sabay na sinawsaw din ni Judas ang kanyang tinapay. So, sinabi ni Lord sa kanya, Judas, kung ano man ang iyong gagawin, ay gawin mo na ngayon din. So, noon ding oras na yon, umalis si Judas, nagtungo sa templo at ipinagkanulo si Lord Jesus kay Caiaphas at sa mga high priest na nandun. Tumanggap siya ng 30 pieces of silver. Akala ng mga ibang apostoles ay may ipinagawa lang si Lord Jesus sa kanya, kaya siya umalis. Ngayon, nung hinuhugasan na ang mga paan mga apostoles, ay umayaw si Apostle Peter. Ang sabi niya, hindi siya magpapahugas ng kamay. Sabi naman ni Lord Jesus, kung hindi ko huhugasan ng yung mga, hindi pala kamay, kung hindi ko huhugasan ang iyong paa, ay hindi ka magiging malinis. Kaya sabi niya, o sige Lord, hugasan mo na rin, pati kamay ko, tulo. Sabi naman ni Lord, hindi na kailangan. Pag nahugasan ng paa mo, ay buong-buong malinis ka na. At saka dinagdag pa ni Lord na ang demonyo ay may binabalak sa iyo at ipinagdadasal kita na maging matibay. Sabi naman ni Apostle Peter, Lord, sasama ako sa iyo kung saan ka man pupunta hanggang kamatayan. Tapos sabi ni Lord sa kanya, Amen, Amen. Sinasabi ko sa iyo, 3 beses mo akong ipagkakaila bago tumilawak ang manok. So, yun ang hindi ko nabanggit sa huling episode noong March 31st, kahapon. Ipagpatuloy natin yung nangyari doon sa Garden of Gethsemane sa Mount Olivet. At nung ngang dumating si Judas at hinalikan siya sa pisngi, ay hinuli siya ng mga sundalo. Ginapos siyang parang kriminal at dinala sa templo doon sa bahay ni palasyo ni Anas na siyang father-in-law ni Caiaphas. Si Caiaphas yung punong pari noong taon na yon. Bumalik si Apostle Peter kasama ni Apostle John. Sinundan niya ang pagpunta ni Lord Jesus, ang pagdala kay Lord Jesus doon sa
templo, doon sa bahay ni Anas. Kasama si Apostle John sa pagpasok sa loob ng bahay ni Anas dahil kilala siya ng high priest. Pero naiwan si Peter sa labas doon sa may gate. Nakita siya ng katulong ni Anas at tinanong siya, "Hindi ba ikaw yung isa sa mga disipulo?" Ang sagot ni Peter, "Hindi ako." Yung mga servants at mga soldiers ay nasa harap ng bonfire. Tumayo na rin doon si Peter dahil maginaw. Sabi nila sa kanya, "Hindi ba ikaw yung isa sa mga disipulo?" Ang sagot niya, "Hindi ako." Tapos, so yung pangalawang pagkakailanan niya yun. Tapos, yung si Malchus, yung sundalo na tinaga niya sa tenga, ay nagsabing, "Hindi ba ikaw yung nakita ko sa garden? Nakasama ni Jesus?" Sinabi niya uling, "Hindi ko siya, hindi ako yun," sabi niya. So, yun ang pangatlong pagkakaila niya. So, biglang tumilaok ang manok. Naalala niya ngayon ang sinabi ni Lord Jesus sa kanya na 3 beses siyang magkakaila na hindi niya siya kilala. So, umalis siya na buong pagsisisi. At yung buong sumunod na mga araw ay talagang nagsisi siya at umiiyak sa pagsisisi. Samantala, nung nakaharap na si Lord Jesus kay Anas, tinanong siya ni Anas ng tungkol sa kanyang disciples at ang kanyang mga doctrines. Sinagot siya ng Panginoon, "Ako ay nagturo sa mundo, nangaral ako sa templo, sa sinagoga, at sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga Hudyo. Wala akong itinago. Bakit mo ako tinatanong ngayon? Tanungin mo ang mga nakarinig ng aking mga aral. Alam nilang lahat ang mga bagay na ito." Yung officer na katabi ni Anas ay sinampal siya ng buong lakas. At ang sabi, "Ganyan ba ang pagsagot sa high priest?" Ang sabi naman ni Lord Jesus, "Kung meron akong sinabing masama, maging saksi ka sa masama. Pero kung wala akong sinabing masama, bakit mo ako sinaktan?" So, mula sa harap ni Anas, dahil gabing-gabi na noon, ay dinala siya sa basement at doon ay nakatikim siya ng maraming pananakit ng mga soldiers. Sinundo ni Apostle John si Blessed Virgin Mary na tumutuloy sa mga nakikituloy sa Jerusalem at nagpunta sila doon sa pinagpiitan kay Lord Jesus na nasa basement. Narinig nila ang mga pamubugbog ng mga soldiers sa kanya, kaya pinagdasal ni Blessed Virgin Mary sa Diyos na ibahagi sa kanya ang ilang ibahagi sa kanya ang mga sakit na tinatanggap ng kanyang anak na si Lord Jesus. Spiritually, nagsuffer si Blessed Virgin Mary. Naramdaman niya lahat ng sakit na tinanggap ng kanyang anak. Kinabukasan, maaga pa, pinadala na ni Anas ang ating Panginoon sa palasyo ni Caiphas o mansyon ni Caiphas na nakatali na parang kriminal. Yung mga soldiers ay ininsulto siya, pinagpapalo siya, at dinuraan ang kanyang muka. Lahat ng mga high priest, mga Sanhedrin, mga scribes, at lahat ng mga na nandun sa temple ay nagpulong-pulong sa
duga ni Caiaphas. At tinanong nila si Lord Jesus kung totoong siya ay anak ng Diyos. Ngayon, nung sinabi niyang, pag sinabi ko ang totoo, sabi ni Lord, hindi naman kayo maniniwala. Pag tinanong ko kayo, hindi kayo sasagot at hindi rin ninyo ako pawawalan. Ngayon, ang sabi ni Caiaphas, ang sabi pa nga ni Lord Jesus, dinagdag niya, mula rito ang anak ng tao ay uupo sa kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos. Sabay-sabay silang nagtanong, kung gayon, ikaw ba ang anak ng Diyos? Ang sabi niya, sinabi ninyo na ako. Oh, wala na tayong kailangan pang mga saksi, sabi nila. Narinig na nating lahat ang lumabas sa kanyang bibig. At ito ay nandun sa Luke chapter 23. Tumayo silang lahat at dinala siya kay Poncio Pilato. Sinabi nila kay Poncio Pilato, napatunayan namin na ang taong ito ay inililigaw ang aming bansa sa paniniwala. Pinagbabawalan pa kaming kilalanin si Caesar at sinasabing siya ay si Kristong hari. Tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Lord, sinabi mo ito. Hinarap ni Pilato ang mga priest. Sabi niya, wala akong nakitang dahilan upang parusahan ang taong ito. Pero sinabi nila, inuudyukan niya ang mga tao. Nangaral siya sa buong Judea, mula sa Galilee hanggang sa lugar na ito. Nung marinig niya ang Galilee na nasa kapangyarihan ni Herodes, ay pinadala niya si Lord Jesus kay Herodes na nagkataong nasa Jerusalem nung mga araw na yon. Natuwa si Herodes dahil matagal na niyang gustong makita si Lord Jesus dahil sa mga naririnig niyang mga miracles na ginawa niya. At gusto niyang makakita ng isang miracle. Marami siyang itinanong kay Lord Jesus pero ni minsan hindi sumagot ang Panginoon. Hiniya siya ni Herodes at ng kanyang mga soldiers at dinamitan siya ng white garment at pinabalik kay Poncio Pilato. Mula noon, naging magkaibigan na si Herodes at si Pilato. Dati, sila ay magkaaway. Sinabi ni Pilato sa mga high priests at sa magistrates, sa mga tao doon, na wala siyang makitang patunay na ang Panginoon ay may ginawang kasalanan at hindi nila mapatunayan ang kanilang mga ibinibintang sa Kanya. Kahit na si Herodes ay walang makitang ginawang mali na magiging dahilan upang siya ay parusahan ng kamatayan. Ang inisip ni Poncio Pilato para na lang mapagbigyan ang mga high priest na ito na nag-aakusa sa kanya. Sabi niya, parurusahan ko nilang siya pagkatapos ay palalayain. So, tinali siya sa poste at pinagpapalo at pinaghahagupit ng latigo na may blade sa dulo. Ilan ng kanyang buong katawan ay nagkasugat-sugat at ilang piraso ng kanyang laman at dugo ay nahulog sa lupa. Halos lumitaw ang buto niya sa balikat dahil sa mga malalaking sugat. Tapos yung mga sundalo kumuha ng baging na may malalaking
malalaking tinik. Malalaking tinik na ganyan. Ginawa nilang corona at inilagay nilang ganon sa kanyang ulo na halos tumusok hanggang sa kanyang bungo. Dinamitan siya ng parang damit ng hari at pinaglaruan siya na kunwari kinahampas siya at tinatanong nila kung sino ang gumawa habang nakatakip ang kanyang mga mata. Pagkatapos nung scourging na yun, yung paglalati ko sa kanya, iniharap siyang muli ni Pilato sa mga tao. Ngayon, dahil nga Feast of the Passover noon, may kaugalian na magpapalaya siya ng isang bilanggo sa araw na yon. Kaya tinanong niya yung mga tao, sino ang gusto niyong palayain ko? Si Barabas na isang tulisan at nakapatay ng tao? O si Jesus na sinasabi ninyong hari ng mga Hudyo? Pinili ng mga tao si Barabas para palayain. Sa udyok na rin ng mga high priest. Kaya't sinigaw nila, si Barabas palayain, si Jesus ipako sa krus. Ipako sa krus. Ito ang sigaw ng mga tao. Sila rin yung mga taong nagsabing siya ay hari nung sinalubong siya nung araw ng palaspas. Walang nakitang dahilan si Pilato, pero nag-give in na rin siya sa gusto ng mga tao. Wala siyang nagawa. Kaya naghugas siya ng kamay, tanda na ayaw niyang parusahan pero napipilitan lang. Gumawa ang mga sundalo ng malaking cross na kahoy na pinasan ni Lord patungong bundok ng Kalbaryo. Nasa Hebrew ay tinatawag na Golgotha. Sumunod sa kanya ang maraming tao. Nag-iiyakan ang mga babae. Nilingon niya sila nung nandun na siya sa kanyang way sa bundok. Sinabi niya sa mga babae na nag-iiyakan, mga anak ng Jerusalem, huwag niyo akong iyakan. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Darating ang panahon na sasabihin nilang pinagpala ang hindi nagkaanak at dibdib na hindi nagpagatas, dahil sasabihin nila, mga bundok at mga burol, takpan ninyo kami. Matalinghaga ito, pero hindi naman magsisinungaling ang Diyos. Mangyayari ito pagdating ng panahon. Nang dumaan siya ito nga palang si John at saka si Virgin Mary ay sumusunod kay Lord Jesus sa kanyang way papuntang bundok. Nagsalubong sila at umiiyak ang ina na niyakap ang kanyang anak, pero itinaboy siya ng sundalo at ininsulto pa. Ang sabi, kung tinuruan mo sana ng kabutihan ang anak mo, ay hindi niya sasapitin ang ganito. Nagsawalang kibo ang kawawang ina. Nang dumaan siya sa tapat ng bahay ni Veronica, pinainom siya ni Veronica ng tubig at pinunasan ang kanyang dugoang mukha. Yung damit na pinampunas ni Veronica ay na-imprint doon ang mukha ng ating Panginoon. Nang makita ng mga soldiers na hinang-hina na si Lord Jesus, ay tinawag si Simon of Cyrene, nakagagaling lang sa bukid, upang tulungan siyang buhatin ang kanyang
cross na kahoy hanggang sa Golgotha. Tuwing 3 beses na nadapa si Lord Jesus at tuwing madadapa siya, hinahagupit siya ng mga sundalo. Nang dumating siya sa Golgotha, ipinako siya sa cross. At tinayo yung cross sa pagitan ng dalawang tulisan na sa kanan si Dismas at sa kaliwa si Hestas. Habang naghihirap sa cross ay sinabi ni Lord, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung mga soldiers ay hinati ng 4 ang damit niya at nagtigi-tigisa sila ng piraso. Hindi nila mahati yung kanyang coat dahil walang dugtungan ba, walang seam. Kaya ang ginawa nila, nagsugal sila na ang pananalunan ay yung kanyang coat. Yung mga Pharisees, mga priests at scribes at mga tao na nag-uusyoso dahil maraming tao noon, maraming mga dumayo sa iba't ibang lugar. So, nag-usyoso sila habang siya ay nakapako sa krus. Nilait siya at sinabing, iniligtas niya ang iba. Hayaan nating iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ay talagang si Kristo at anak ng Diyos. Yung mga soldiers din, nilait siya at binigyan pa nga, inalukan pa nga siya ng suka. At ang sabi nila, kung ikaw ay ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Doon sa taas ng kanyang cross ay nakalagay, ang ginawa ni Poncio Pilato, ito ang hari ng mga Hudyo. Yung isang tulisan na nakapako sa kanyang, na nasa kanyang kaliwang side, ay nagsabi, nilapastangan siya at sinabi, kung ikaw si Kristo, iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Ang sabi naman ni Dismas, yung nasa kanang side niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ay nakapako dahil ito ang parusa sa ating mga ginawang kasalanan. Samantalang siya, walang ginawang masama. And then sinabi niya kay Lord, Lord, alalahanin mo ako pag pumasok ka sa iyong kaharian. Sumagot si Lord Jesus, ang sabi niya, Amen, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito ay isasama kita sa paradiso, sa paradise. Sa paanan ng cross ay nandun si Virgin Mary, ang kanyang ina, si Apostle John, at si Mary Magdalene. Tumingin siya sa kanila at sinabi nga sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak, na tinutukoy niya si Apostle John. Pagkatapos sinabi niya kay Apostle John, narito ang iyong ina. And then, pagkatapos nun, habang naghihirap siya, sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? And then, tumutulo ang kanyang ang dugo sa kanyang ulo dahil dun sa mga tinik at nahihirapan na siya. Talagang matindi na ang paghihirap niya. Tapos sinabi niya, nauuhaw ako. Binigyan siya ng soldier ng sponge na tinuntok sa dulo ng kanyang sibat. Tapos iniloblob yung sponge sa suka na may katas may mga dahon ng hisopo. Yun mapait ang katas ng dahon ng hisopo. Ipinainom sa kanya. Tapos, bandang 3:00 na biglang dumilim.
Sumigaw si Lord Jesus ng malakas. Ama, sa iyong mga kamay, ipinauubaya ko ang aking espiritu. Pagkatapos, siya ay nalugutan ng hininga. Biglang dumilim ang paligid, ang kurtina o veil sa temple ay nahati sa gitna at biglang yumanig ang lupa. Yung mga nakakita noon na nandoon ay sinabi nilang talagang anak nga siya ng Diyos. Pagkatapos noon, dahil nga sa ito ay parasip o yung paggabi na at kailangang ibaba nila ang kanyang bangkay. Dumating si Joseph of Arimathea at si Nicodemus. Si Joseph may dalang isang 100 pounds ng herbs para balutin ang kanyang bangkay. Dahil yun ang kaugalian noon. So, tinulungan nila si Virgin Mary, nalinisin ang kanyang katawan, binalot siya sa mahabang linen na puti na nilagyan muna siya ng mga herbs and then binalot siya at inilibing sa bagong libingan na pag-aari ni Joseph of Arimathea. Yung libingan na yon ay parang inukit sa cave. Tapos ito ay sinaraduhan ng malaking bato. Kasama niya si Nicodemus na isa ring taga-temple. Pero sa gabi ay nagpupunta kay Lord Jesus upang mag-aral, makinig ng kanyang aral. So, kung iisipin natin, lahat ng ito ay pinagdaanan, ay tinanggap ni Lord Jesus para sa atin upang mapawi ang galit ng Diyos sa kasalanan ng buong mundo. At nabanggit ko nga na nung Huwebes Santo at saka nung pumasok siya sa Holy of Holies, doon niya tinanggap ang decree ng Diyos na habang ang decree na siya ay magiging walang hanggang manunubos sa ating kasalanan. At ito ay matutupad sa Holy Sacrifice of the Mass. Ito yung Holy Sacrifice, ito yung kanyang sakripisyo on His way to the cross at saka yung kanyang pagkamatay sa cross. Ang Diyos ay walang time na katulad ng time natin dito sa planet Earth. Sa Kanya, ang Diyos ay laging nasa present. Kaya pagka idinaos ang banal na sakripisyo ng misa, na uulit-ulit spiritually ang pangyayari sa Calvary. Ngayon, tingnan natin yung kanyang dinanas na sakit nung inilagay sa kanyang ulo yung cross na malalaking tinik na bumaon sa kanyang ulo, malalim ang mga sugat. Iyon ay dahil yun ay parang kabayaran sa mga sins of the mind natin, yung mga masasamang nasa isip natin na nakita niya nung siya ay nasa Garden of Gethsemane. Lahat ng masasamang isip natin ay pinagdurusahan niya. Tinutubos niya ang masasamang pag-iisip ng mga tao. Yung kanyang tinanggap na
pamamahal, ang mga latigo, mga sakit ng katawan, yun ay para pagtakpan o palit upang yun ay upang pagbayaran niya ang mga kasalanan ng ating laman, the sins of flesh, yung sex, yung layaw, yung luho, katamaran, lahat na ng mga kasalanan ng katawan ng tao. Yun namang yung pag-inom niya ng yung pagpako sa kanyang kamay at sa paa, yun yung mga kasalanang nagagawa ng kamay natin, yung mga ginagawa ng pandurukot, pagnanakaw, pambubugbog. Naku, kayong mga tao, mga tatay na nambubugbog ng asawa, ay mag-isip-isip kayo. Yung marami pang mga kasalanan ng kamay at paa. Yung pait at asim na dinanas niya sa pag-inom ng sukang may hisop ay kapalit ng mga kasalanan ng tao sa pagchichismis, pangnalait, paninira, at marami pang kasalanan ng ating dila. So, saan mahirap talagang isipin natin tuwing nagmimisa ng tunay na misa, yun ang kanyang dinadanas ulit. So, naalala ko nga pala, yung nakita ng patay siya sa cross, tinusok siya ng dahil hindi naman na siya kailangang baliin pa ang buto sa paa, tinusok siya ng sundalo na nagngangalang si Longinus. Tinusok siya dun sa side niya na tumagos sa kanyang sa kanyang puso, biglang bumulwak yung tubig at dugo. Tumama sa kanyang mata dahil yung isang mata niya ay bulag. Bigla siyang nakakita. So, isa siya sa mga miracles at na nakatanggap ng miracle at naniwala siyang si Lord ay anak ng Diyos. So, hanggang ngayon, isipin natin ngayong Biyernes Santo kung paano nating masusuklian ang ginawa ng Diyos sa atin na mga sacrifice. Mahirap magpakabuti, totoo yan, pero lagi tayong humingi ng awa sa Diyos Espiritu Santo at i-guide niya tayo sa ating pang-araw-araw na buhay at hilingin natin ang ating mahal na ina na ipinagkaloob ni Lord Jesus na maging spiritual mother ng buong mundo nung ibinigay noong sinabi niyang kay John na narito ang iyong ina. Si John, Apostle John, ang representative ng buong sangkatauhan. Kaya si Virgin Mary ay ating spiritual mother. Hilingin natin na ipagdasal tayo na bigyan tayo ng Diyos Espiritu Santo ng tulong sa pagpapakabuti ng graces niya. Hanggang muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos. Maraming salamat po.